Yun, no? Ang angas ng ano mo, Uncle, ah. Ang, ano to dyan? Ano rin? Yung, ano, filter mo. Uncle Boy, Ano? Hey! kamusta? Ito, ito pa din. Ay, ito yung post mo kanina, ha? Isa, no? Saan? Napuno ka na rin sa isang, ano? Oo, nainis na ako doon. I-like nyo nga yung comment ko doon, Uncle. Pero papasya lang mamaya sa FB. Alam mo ba ngayon, ginamitan ako ng Bible verse. Oo, Ginamit nakita ko rin sa menu, sa screenshot mo kanina. Ang problema, ba't niya ako ginamitan ng Bible verse? Ang comment ko lang, simple lang, ilang words lang yon. Sabi ko, wag mo gamitin niya sa katatawanan, Dol. Nagamitan na ba naman akong Bible verse? Makikipagdebate pa ata. E di nag-comment ako, binura. Ay naka-screenshot ako, kinoment ko ulit kasama yung picture, sabi ko, mo burahin yan, Dol. Bakit di ka nakikilala, Uncle Boy? Hindi nga kilala doon kasi hindi naman yun yung ano ko yun eh. Kumbaga Oo nga. ano yun eh. Hindi naman yun yung ano ko, personal account ko yun. Tsaka hindi ko gamitin yung boy letter ako doon. Kasi sabihin nila, papapansin lang ako. Normal na tao lang. Problema, kaso sagutin ba naman ako ng talata kalayata? Nakakainis kasi yun. Minsan kasi yung mga ibang katoliko kasi minsan na nasosobrahan minsan, eh. Dati pa ako napipikon doon, bro. Sa totoo lang. Matagal na. Hinayaan ko na lang. Hinayaan ko na lang. Kasi ba sabihin nila KJ ako. Kaso, wala eh. Hindi ko na kaya. Sabi nga nung pare namin. Diba? Hayaan mo magalit sila lahat sa'yo. Ang tama naman yung sinasabi mo. Pag magalit sila sa akin lahat, buti yung kaya nila akong makipag-ano sa akin. Nakakainis kasi. Yan mo na, Uncle. Nakakapikon. Hahawakan ko. Duraan mo hanggang sa malunod, Uncle. Kung nakakatagos lang yung kamay ko sa comment, nabatukan ko na yun eh. Sa totoo lang. Oo, kahit katoliko yun. Yun nga yung nakakainis eh, katoliko siya eh, di ba? Kung protestante siya, normal eh. Hindi ka maiinis eh. Kasi mindset nila yun, di ba? Yun yung sinasabi ko sa'yo. Control your temper. Nakapikon yun. Matagal na yun. Yung pianista na yun. Dati, ginagawa niya katatawanan yung ano, yung Oh, yung mga kanta sa kanta. simbahan. Ginagawa niya katatawanan. Hindi ako umimik. Hindi ko hinahayaan ko lang. Yung mga kanta sa simbahan, hinahaluan niya ng... Ano ba yung holy? Separate. sagrado yun, eh. Pag sinabing holy, separate from ordinary. Di ba? Sagrado yung ano, yung mga kanta sa simbahan, hinahaluan niya. Nakakainis eh. Doxology yun eh. Tapos siya pa tong pianista, siya pa tong nasa simbahan, siya pa tong ganun. Yun yung ginagawa niyang content sa social media Paano kasi kumuha ng pangalan. yung mga katoliko na nominal, kinukonsinte. Nakakainis. Kung nakakatagos lang talaga yung kamay sa comment, nabatukan ko na talaga. Nakakainis. Ayun o. Eto na. Uncle. Dadali na natin dito yan, no? Ito na yung pangalan na ano natin. Dialogue Factory. Ayan. Boy letra. Tapos, Uncle Nas, Uncle. harap nito, maganda nito pag naging Catholic answer style, pero Filipino style. Pwede. Pwede. Basta, Magkikipang, pag-cater natin mga Pilipino talaga para direkta kagad, no? Catholic answer, parang ganun, Catholic answer, pero Filipino kaso style. sino mag-host, Uncle? Ay, si Uncle Nas. Baka, Ano po, pwede naman makapag-develop naman tayo. Marami namang katoliko na kasi mga theologian yun eh, mga ano yun eh, mga scholar pa. may Mamaya tumaas yung marami expectation naman. sa atin. May mga pwede naman tayo
pwede naman magpag-guess eh. For example, Sabagay, tama. Tsaka ano yan, ang kinikilala yan, yung Catholic Ultimo yung site nila, ginagamit nga sa ano yan, di ba? Ng mga protestante, ginagamit nila sa ano, pero pinapalipit. yung maganda yung itatayo ninyong programa is Filipino, no? Filipino style. Kumbaga, mas madaling approach. Talagang yung kumbaga Pwede- lingwaheng Tagalog Pwede talaga. naman, yung sagot ng mga ano dun, ng mga Catholic answer, kaya naman natin tapatan talaga. Mm. Kaso nga lang yung profile nila, tsaka profile natin, ano pa, malayo. Oo. Yung title kasi yung magkalabanan yan eh. Bibigat na kasi mga title nun. Sila Trent Horn, di ba? Mm. Si Jimmy Akin. Pag Lang sinama mo yung, kasi ano dun. yung sinasabi kong suggestion ko, yung format style niya. Yung format, no? O yung Pwede, no? format na parang style Catholic answer. Yung ikikater mo lahat ng katanungan ng mga protestante o yung mga nagugulong Yung ng Katoliko. pleasant yung itsura ng studio, no? Parang may parang ano, no, copy, ano, basta yung may copy yun, di ba? Ang ganda ng bagong studio nila ngayon, yung mga latest, di ba? Ang ganda ng studio nila. Mamaya maging Catholic high blood angle eh. Kasi mga Pinoy makukulit eh. Pag si Imbis Magic, natin nga Catholic high blood eh. pag si Magic yung Catholic high blood labas yan. High blood tayo angle eh. Sabi niya sa, ano bang klaseng Catholic answer to? Ang nama high blood to ah. Makabuhay natin si Bring It, ano. Ito yung studio natin, no? Uncle, oh. Ayaw pala may tanong si Jigs. Jigs yung dogma. Yan yung tinatawag na hindi na pwedeng ireforma. Hindi na siya pwedeng ireforma. Fix na yon pag sinabing dogma. Ano yung decree? Decree or napagpasayahan yan eh. Napagpasayahan yan sa ano eh. Acts 4, ano yun? Acts 16.4 ba yun? Tama ba? Acts 16.4? Dogmata. So yun yung klase ng doktrina na hindi pwedeng ireforma. At yung dogma natin nasa ano na 250 to 150. Ano yun? 267 na nga yan eh. Total niyan eh. Alam ko eh. 267. Bukod pa yung doktrina. Itong dogma ay tinatawag natin infallible, tama ba? Oo, infallible. Kasama yan. lang Santo Papa yung infallibility. Kasi yung pagiging infallible ng Pope, hindi naman yun sa sarili niyang kakayahan. Oo. Kumbaga, lang siya, tagapagsalita lang siya ng Diyos. Kaya infallible. Pero, Taga-declare. Kaya itong mga dogma, hindi yan galing sa Pope. Galing yan sa Diyos. Kaya pinadideclare lang sa pamamagitan ng simbahan. Magisterium. Kasi magisterium talaga tagapagturo eh. Tapos lahat ng dogma is doctrine, pero hindi lahat ng doctrine, dogma. Tama ba? Oo, ano yan eh. Parang ganito. Hindi lahat ng consonant ay letter. Pero hindi lahat ng letter ay consonant. Meron din ganun siya. Yun ang maganda sample doon. Oo, ano yun siya. Nakapaloob siya sa doktrina. Ano siya eh, hanay siya ng doktrina. Kaso nga lang, mas mabigat yung ano niya, yung gravity niya, yung ano niya, kasi bawal na ireforma. Mga doctrine kasi pwede mo pang palawakin yan eh. Kunyari, yung about God, especially yan. Omniscient, omnipotent, mga ganun. Filioque, yan. Dogma yan, filioque. Parang Uncle Boy, yung Mary sa mediatrix, it's a doctrine pero hindi pa sa dogma. Kasi still ongoing pa yung tama ba? Doctrine na yan, alam ko yung mediatrix, yan eh. Tama. Pero hindi pa sa dogma kasi still ongoing pa rin kasi? Sabi kasi ni Pope Francis,
Baka hindi pa kayang dali ng ano, ng mga ng ano yun, ng church, ng mga layman. Kasi baka mamaya ma-misinterpret nila. Maging redeemer din mo si ano. Actually, maraming doctrine kay Mama Mary. Meron siyang ina ng redeemer, mediatrix, tapos yung mga pope gumamit pa ng co-redemptrix. Yung co-redemptrix nga, hindi nga inaano yan ni Pope Francis, hindi siya pinopromote na gamitin yung term kasi baka malito yung mga ano, malito yung mga layman. Pero hindi siya hindi siya heretic. O, kaso nga lang, di lang siya lagi ginaganyan kasi baka magkaroon ng kalituhan. Kasi alam mo naman, 'di ba, iba't iba nga nung kaloob na binigay sa sa iglesia. Tsaka yung introduction lang ng catechism, kailangan magturo ka naka-level doon sa tuturuan mo. Ang example diyan yung Trinity. Yung Trinity, yung second divine person, later na itinuro sa mga Hudyo, hindi pa natanggap. 'Di ba? Nabigatan pa sila. Oo. Pag natanggap mo na Diyos si Kristo, saka mo palang malalaman na Diyos ang Holy Spirit. Ganon. Pero, yung Holy Spirit na nagturo sa'yo na Diyos si Kristo. Ang galing no? Pangatlo mo na makikilala yung Holy Spirit bilang Diyos. Hindi mauuna na makikilala mong Diyos ang Holy Spirit kung hindi mo makikilala si Kristo bilang Diyos. Kasi nga, yung Holy Spirit, napaka-silence ng niya, ng identity niya pagdating sa sa Bible. Kaya nga pangatlo na siya eh. Kasi ganun nga yung pagtuturo ng Diyos inuunti-unti. Pero hindi ibig sabihin na doon mo lang nakilala si Kristo bilang Diyos at doon mo lang nakilala yung Holy Spirit, doon lang nagpakilala yung Holy Spirit bilang Diyos. Hindi na siya eternal. Diba? Eternal na yan. Andun pa yan sa sa eternity din pa lang. Sabay-sabay. Parang lumalabas, Uncle Boy, ang Diyos natin parang nahahati siya sa tatlong era, parang ganon. Yung unang era, yung sa Old Testament, yun yung unang nakilala, yung Diyos Ama. Tapos, sumunod, yung Diyos Anak. And itong panahon natin ngayon, Diyos Espiritu ngayon ang kasama natin. So, parang ganon nangyari. Yung time ng Pentecost, sinugo na niya yung Holy Spirit. Siya, ganun. Until now, hanggang sa future, kumbaga, from past to present to future, Yung naka-discuss talaga. yung paghahayag, yung revelation. Kasi malinaw talaga, sinabi sa Bible na doon siya pinakilala, doon na siya talaga dineclare sabi niya na nakalihim sa lahat ng saling lahi at ngayon ay ihahayag, di ba? Pero kung titignan mo, nakalihim siya pero may patotoo na sa Old Testament. Okay, sabi ni Kristo, di ba? Siya ang tutupad sa mga hula. Nandun na siya sa Old Testament ang prophecy mo. Yung pagpapakilala. Sa sisisi yun eh. Na ganun yung flow ng pagpapakilala. God the Father, nakilala ka agad, pero hindi tinatawag na Father. Si Kristo lang ang kaya nga si Kristo lang ang din ang daan talaga tungo sa Ama. Kasi hindi nga tinawag na Ama ng mga Israelita. Hindi nila tinatawag na Ama. Meron silang doxology, tinawag nilang Ama, yung Diyos. Pero, as a creator yun. Pero, hindi nila yun laging sinasabi. Pag manadasal sila na Panginoon lang tawag nila. Tapos nung bago umakyat si Jesus Christ, inihayag niya ngayon yung pangatlong persona, yung Espiritu Santo. At yun ang iniwan niya. No? Until now, nakasama natin. Ang galing no? Pero, kumbaga, yung Ama, pinakilala niya yung Anak, at yung Anak, pinakilala yung Ama, at the end, bago umakyat si Kristo, ipinakilala niya yung pangatlong persona, which is the Holy Spirit. No? Yan ang maganda. Pero, simulat sa Paul, sabay-sabay na silang kumikilos. Hindi makikilala. Kumbaga, blurred. Hindi mo siya makilala kasi may tamang panahon para makilala mo siya. Kasi yung Kristo nga di ba? Pagpapahid yan, di ba?
ng anointing yan. Ang nagpahid yung Ama. Ang pinahiran yung Anak. Ang langis na pinangpahid yung Holy Spirit. Diba? So, yung pagiging Kristo ni Kristo, lagi nandiyan ang Holy Spirit. Kasama niya talaga yan. Ngayon, yung kaya nga pagpapahid sa balat, kumbaga walang pagitan, walang espasyo sa pagitan ng Holy Spirit at saka ni Kristo. Ngayon, ang doktrina natin, hindi mo matatawag na Diyos si Kristo kung hindi ka tinuruan ng Holy Spirit. Oo. So, ang galing no? Pinakilala, ang galing Talagang nag-aano silang tatlo, nag-unite talaga sila, nagtutulungan sila. At saka kung titignan natin, Uncle Boy, no? Maganda yung proseso ng Diyos kung paano pinakilala sa atin, no? Ang Diyos, no? Kumbaga, kasi kung bibiglain nga naman, talagang nakita nyo ngayon nangyari sa mga Hudyo, hindi kagad tinanggap si Jesus Hindi Christ. nga tinanggap Oo, kasi kumbaga, bigla. Kumbaga, hindi naman sa biglaan, pero parang ang hirap nilang, base sa kaalaman ng tao, parang ang hirap, no? I-level do sa kaisipan ng Diyos. Pero, gumawa ng paraan ng Diyos, no? Kung paano niya ipararating sa tao, unti-unti, no? Kung sino talaga ang tunay na Diyos. Isa, dalawa, isa ano ba naman isa tatlo ba naman Kaya nga, oo. Doon pa lang, pag-reveal mo agad yan. Unti-unti. Diba? Tama, oo. Muna. So, yun yung galing na nung proseso ng Diyos. Kasi kung ginawang biglaan, wala, hindi abot ang kaalaman ng tao Hindi kaya. So, ganun din yung dogma na pinag-uusapan natin ng Uncle Boy. Yung dogma, hindi din ganun, no? Idini-declare bigla-bigla. Kasi, katulad sinabi mo nga kanina, baka maraming mabigla at hindi kayanin. Hindi nila kayanin. Kasi hindi nga level yung na pero dadating ang araw, siyempre. Tama. Parami dito yung yung mga mangangaral siguro kasi unti-unti yan Unti na yan. Dito nga dati, alam mo, sa totoo lang, yung debate dito sa Pilipinas nung baguhan ako. Hindi pa ganun ka level up. Alam mo yung mga policy. Yan lagi na mention. Ang mga nakaka-mention lang diyan talaga nakikita ko. Sa DevCon, ang lagi nagme-mention diyan si Kuya Alvin. Tapos ang pinakamarami na nag-mention diyan si RJ Seno. May kaso nga lang, meron din kasi problema pag lagi ka may pagdebate ka policy. Ano yan ang tawag sa'yo, policy. Ginagamit mo yung policy ng kalaban para maging tama yung paninindigan mo, mali din yun. Kaya ngayon, pansin ko, yung mga bagong generation, magagaling na sila sa logical fallacy. Naka-inline na. Tapos, mas magaling na ngayon yung bagong generasyon kumpara nung baguhan ako. Nung baguhan ako, ang maganda nung baguhan ako, ang daming mainit nun. Huyog yung ang daming active nun. Mga active na Catholic na nakikipagdebate, ang daming active nun. Ngayon, kumunti, pero nag-level up. Pero Uncle Boy, kasabay ng mga marami rin natututo sa logical fallacy. Marami rin mga INC na sumasabay sa policy pero hindi nila alam kung ano yung policy na sinasabi nila. Wala, hindi pa. Gumagamit sila ng mga salitang policy pero hindi nila alam o matukoy kung anong policy yung sinasabi nila. Kasi, itong kabilang channel. Masyado nag-focus sa aklat ng mga pare. Kaya yan tuloy. Masyado focus yan Bilib-bilib ako sa kanila kung titignan mo kasi pagdating sa aklat ng Katoliko, magaling talaga maghalukay. Oo, talagang nagda-dive sa pinaka-taki mo, pati mga pasyon Andito si Uncle Jared. Uy, Uncle Jared. Good evening sa'yo. Good evening sa'yo. Uncle, tulungan mo nga ako dun sa ito sikat to si Jared Tulungan mo nga ako dun sa way. Kilala mo ba yun si yung nagpapatawa? Baka ngayon mo lang kilala yun Wala. Yung nagpapatawa si Ano pangalan nun, Uncle? Uncle Detective? Rosma?
Roskong, basta yun. Wait, double check ko, ha? Send ko sa'yo yung link, Uncle. I-ano mo lang. Sige, bro. Doon. O kasi matagal na to, nakakainis kasi to. Si Romar Chuka. O si Romar Chuka. Chihuahua to eh. Tagasan niya. Ano to? Hindi, Catholic to bro. Catholic to. Romar Chua. Sige, bro. Anong ano? Kilala mo yan? Kilala mo yan? May nakasama ako sa Bohol na ka-close niya. Kaya Ang ginagawa kasi nito bro, hindi niya naiintindihan talaga yung mga bagay-bagay. Pag sinabi kasing holy, pag sinabing banal, separate from ordinary. Ang ginagawa niya, nilelevel niya yung holy sa ordinary. Nawala ka, Uncle Boy? Sino ba nawala? Si Uncle Boy o tayo? yung ba yung pinagsasabay niya yung mga kanta, bro? Oh, hello. Marinaw na. Okay na, Uncle Boy. Okay na. Ang holy kasi, pag sinabi kasing holy, separate from ordinary yan. Nakaseparate yan sa mga ordinaryong bagay kasi nakalaan yan para sa Diyos. Mga banal yan. Doon nga sa Old Testament, bawal nga hipuin yan ng mga layman. Kailangan pare. Tapos yung pare, kailangan mag-ano pa. Tapos may namatay pa nun, di ba? Sinalo. Ang ginagawa kasi nito, hindi na kasi ako natutuwa talaga. Naiinis na talaga ako. Sa totoo lang, napipikon na ako. Ano ba yung ginagawa niya, bro? Yung nag-ano ng kanta, yung ba? Yung hindi ko na kinaya to. Ito na, imahe na to eh. Ano yung ginawa sa imahe? Nilagay niya sa placard. Tapos nilagay niya ng yung picture na anong bang picture yun eh? Picture talaga ni Jesus Christ yun, yung sacred yung picture na yun, bro. Hindi yun alam ko canon yun eh, nakanon yung picture na yun eh. 'Di ba? Nilalagay sa altar yun eh. Tapos ano nangyari, bro? Nilagay niya dun sa ginagaya niya yung mga nominal na ginagawang meme yun eh, ginagawa nilang meme. Yung tas nilagay niya sa placard, ginagamit niya dun sa may rally. Ang problema, hindi talaga ang purpose nun sa rally. Ang purpose niya talaga magpatawa. Pero ginagawa niyang katatawanan yung itsura ng Diyos. Hindi, komedyante nga siya eh. Yun nga yung tao niya, Catholic comedian. Ako, kaya naman nating maramdaman kung ginagamit niya talaga seryoso siya, nangangaral siya ng salita ng Diyos dun sa rally. Hindi eh. Comedy talaga yung habol niya dun. Ang habol niya dun, magpatawa talaga. Ngayon, ang nabi niya dun, dami kong gear. Ano yun? Ngayon, ang problema niya, ang pinang-comment ko yung personal account ko. Sabi ko lang, ganito lang eh. Dol, huwag mong gamitin sa katatawanan yan. Ganun lang, ilang word lang, di ba? So, kumitan ba naman ako ng Bible verse, tapos sabi, tell me. Sabi ko, ba't ginamitan ako ng Bible verse nito? Ginamitan ko tuloy siya ng argument ko. Nilagyan ko ng 2 Bible verse, Levitico 22:2. Wag inyong igalang ang mga banal na bagay na nakatalaga sa akin upang hindi malapastangan ng aking pangalan. Tapos 2 utos. Wag mong gamitin ang pangalan ng Diyos sa walang kabuluhang bagay. Tapos CCC 3 paragraph ng CCC. Sabay reply Sabi niya sa reply niya, Beyonce, yung lyrics ng kanta ni Beyonce, naramdaman niya. Kala niya ganun ako magsisimula ng debate. Magsisimula ng debate. Boy letra yung kausap mo, bro. Yan, boy letra yung kausap. Tamang tao doon eh. Leletrahan ka dyan. Bandang huli, nag-reply ng lyrics sa kanta ni Beyonce eh. Surrender agad eh. Ano sabi dun sa kanta, bro? Yung kanta ni Beyonce na yung Put Me On na Ring, ano ba yun? Yung kanta na kinakanta ng mga Juding yun eh. Juding. Ewan ko. I-ano mo lang yan, kumbaga i-ano mo lang. I-like mo lang o i-share mo. Rally, bro. Ano ba? Pinasok mo bang Hindi ko pinasok. Hindi ko alam sa kanila. Hindi ako sumasali dyan kasi nasa province ako eh. Wala namang ganyan dito. Tahimik yung lugar dito. Payapa yan, bro. Payapa dito. Wala makita nag-rally dito eh. Kasi Maynila yan. Uso yan. Oo.
Ginamit niya sa rally. Tapos, okay lang naman. Kunyari, tayo, nag-rally din ng Catholic. May mga rosaryo pa nga tayo. Nagkakapit-kapit kamay pa nga yan, di ba? Nagbabasa nagdadasal ng rosary. Hindi naman ganun eh. Katatawanan talaga yung ginagawa nun. Nakakainis kasi, nakakaano. Kung nakakatagos lang talaga yung kamay ko sa comment, nabatukan ko na yun eh. Ang dami. Si Bro Noriel, inis na rin dyan eh. Sa totoo lang bro, ito, sabi ko sa'yo, binasa ko na yung CCC natin, second edition. Di ba makapal yun? Wala talagang puwang talaga, kahit saan ang tignan, taas, baba, kaliwat, kanan. Gusto kong tignan positive. Kasi tayo yun eh, mga Catholic. Kasi hindi talaga obra bro. Hindi talaga eh. Tagilid talaga siya, kahit kanino mo yun. Kaso, ewan ko dun. Sinusuportahan kasi ng mga nominal. Full support masyado yung mga nominal. Iba nominal din yung pinabasa ko. Sabi ko, nominal ka, dol. Hindi niya alam meaning nun eh. Tawa ng tao eh. Pigmumura ako. Ang bira yun. Nominal ka, dol. Ganun. Sa mga niya. Ano mo nga, Jared, i-like mo nga yun, yung comment ko doon. Makikita mo yan eh. Tapos mo, comment ka rin. Kahit isa lang reply ka lang doon. Ikaw ang siga sa post niya, bro? Ano yung sa post niya doon? Teka, send ko sa'yo. Sige. Sige. Send mo sa akin. Ayan na. Grabe, pasong-paso dito ngayon si Ratcat to. Nakakita kasi siya ng mga banal eh. Kaya napapaso eh. Sige, ano masahe bro? Yan, sinend ko sa'yo. Kahit i-like mo lang yung o kaya comment ka lang doon na sabihin mo lang na wag naman ganyan isama sa biro. Yan. Ikaw ang boss doon sa Facebook eh. Tama po bro. Hindi, tagilid talaga yan bro. Kasi tayo, gusto natin iligtas yung mga ibang Catholic na nadadamay sa kasalanan. Kesyo, sabihin na natin, may kamangmangan sila, venial, pero hindi ko alam kung makonsider na venial pag ganyan, medyo mabigat. Kasi sacrilege yan eh. Sacrilege. Kasi kung hindi ko sawayin yan, sino ang sasaway dyan? Yun ang tanong natin, sino kaya? Kasi ako, okay lang sa akin, magalit sa akin lahat ng Kaya nga hindi ko ginamit yung boy letra eh. Diba? Diba? Para yung hindi sabihin na parang papansin lang, attention seeker. Yung personal account ko, yung privacy ko, inopen ko. Privacy ko na nga yun, ayoko nga i-expose yun eh. Grabe, no? Pinagkakitaan pa. Sukat mong sabihin, may yellow basket po ba? Ba't ganito mga nominal? Yung picture kasi, tinan mo, yan eh. Canonical kasi yan, alam ko, holy yan eh, yung nilalagay sa Sacrilege yan. Bine-venerate kasi yan bro. Ang dapat diyan igalang, 'di ba? Hindi na nga ginalang eh, pa. Binitbit pa doon. Tapos okay sana bibitbitin mo yung isang imahe. Yung hindi mo dadalhin sa katatawanan, no? Okay 'yun eh. 'Di ba? Okay 'yun. Kunyari may dala kang crucifix, 'di ba? Itaas mo doon sa rally, 'di ba? Taas mo sa rally o rosaryo, itaas mo sa rally. Pero 'yan hindi ko yan eh. Hindi ko talaga masakyan yan. Tapos tawanan. Siyempre, tatawanan talaga yung mga Catholic dyan. Tatawanan nila. Nagkukos ng ng kasalanan. Tuwan-tuwa yun. Hawa-hawa yan. Oo, hawa-hawa yan, bro.
Hawa-hawa yan. Kaso, Grabe. hindi naman, dapat, Sir, try ko nga isumbong kay Kuya Alvin yan. Sumbong ko nga kay Kuya Alvin yan. Kita mo Tignan to? ko. Ay, Oo. nako, yari. Tignan ko may magagawa sila dyan sa sa CFD. Kung Si Bro kaya. Noel, napansin na rin niya ng SPMS eh. Si Noriel, may alam niya yan. Asar na rin dyan matagal si Noriel eh. Ang alam ko, wait lang ah. Chat ko lang yung ano ko, yung kaibigan niya ni Romer Chua. Sumbong ko nga kay Kuya Alvin yan. ano ba talaga ang pangalan niya, bro Yared? Chua o Chuka? Chua bro, Chua. Romer. Chua. Okay. Hindi naman siya magpatawa, di ba? Wala na pumipigil sa kanya magpatawa eh. Magpatawa ka. Di ba? Gayahin mo si Malupiton. Papatawa. Pero di ba, yun yung mga patok ngayon eh. Oo. Pero yung gamitin mo ang Diyos sa katatawanan, yung mga bagay na banal na ginagamit dapat sa pananampalataya, naku, napakalaking kasalanan yan. Binash nga sila Malupiton nung ginamit yung konsepto nila Adan at Eva. Gamitin nila sa katatawan. Iba sila ng mga tao. Alanganin kasi talaga yun. Alanganin. Hindi naman masama maging masaya, di ba? Masaya tayo, magpatawa. Okay yan eh. Walang evil doon. Di ba? Kasi enjoy your life. Pero yung tagilid talaga yan. Yung mga Hudyo nga, hindi nga mabanggit-banggit yung pangalan ng In Old Testament. Oo. Blasphemy na nga yan, uncle eh. Blasphemy talaga yan. Samantala kayo, ilalagay pa sa poster, binabalandro sa EDSA, Brad. Nakatagilid, di ba? Nakatagilid. Yung memes na yan, nakala niya Catholic yung nag-design ng memes. Yung nakaganon, nakatagilid na parang, ang nangyari, parang yung Diyos sumisilip. Sa Old Testament, bawal mo banggitin yung pangalan ng Diyos. Kahit anong, doon nila ginagawang banal yung Diyos sa katahimikan. Diba? Na tahimik sila sa pangalan ng Diyos, yung respeto ba? Boss mo yun eh. Diba? Ganun yun eh. Kahit nga sa sentido common mo lang, yung halimbawa, nagtatrabaho ka sa Shopee. Yung boss mo lang sa Shopee, kahit tawanan mo, pag nakita mo, naku, ipapard ka. Oo, bawal yun. Diba? Diyos mo. Diyos mo yan eh. Diyos mo yan. Siyempre, Palagay mo pa kaya yung Diyos ng mga Diyos at hari ng mga hari na si Kristo. siyempre, mahal natin yung Diyos natin. Diba? Nasasaktan tayo pag may ganyan. Kesyo, ganito kasi yan, no? Sa pagdating sa punishment kasi, pag yung isang church tumatagal na, kunyari, dati mahigpit, lalo yung bago sibol, 'di ba sa Old Testament, nung bagong gawa palang Ark of the Covenant, may nakahipo noon, sinalo. 'Di ba namatay? Bakit namatay yung sumalo noon? Para ipakita ng Diyos na itong batas na to seryoso. Seryoso siya sa utos niya. Hindi siya nagbibiro. Seryoso. Tapos sa New Testament naman, yung sila Ananias, nagsinungaling kasi sila. Kasi sa totoo lang, may karapatan naman silang kung magkano yung gusto nilang ibigay. Sabi nga ni Peter, di ba't sa'yo iyan bago mo ipagbili? At nung ipinagbili yan, sa'yo pa rin yan. Bakit mo kailangan magsinungaling na binigay mo lahat? Hindi mo naman talaga binigay lahat. Pwede naman yung sabihin, hindi ko binigay lahat eh. Kaso nagsinungaling si Ananias. Parang pinapakita niya sa mga tao at sa mga apostol na napakabait niya, binigay niya lahat ng pera niya. Hindi naman pala. Namatay. So, sacrilege, yun, pinapakita ng Diyos noon kasi kakastart pa lang ng church, baby pa lang yung church. Pinapakita ng Diyos na itong gawain natin, hindi to biro. Hindi to biro-biro. Seryoso ko. Sample yun. Ngayon, pag tumatagal na yung church, wala nang ganun. Wala nang masyadong ganun. Hindi na kailangan na may mamatay. Kasi sample na eh. 'Di ba? May history na, naitala na eh. Kaya ganyan, lumalala na tayo, 'di ba? Uncle Boy, welcome muna natin si Uncle Noel dito. Oo nga pala yung idol. Uy! Uy, Uy! Magandang gabi! ito. Morning sa'yo dyan, Uncle Noel. Na high blood ako Uy, gabi.
Gabing-gabi na, hating gabi na, alauna na. Blood ako. Naiinis ako eh. Bakit, Uncle? Eh, kilala mo si Chihuahua? Si Chihuahua ba? Ay, hindi ko kilala si Chihuahua. Si Chihuahua, yung unang mga content nun, yung mga doxology na kanta sa simbahan, nire-remix, sinahaluan ng secular. Kabalbalan. Oo. Kabalbalan. Di ba yung pag sinabing holy, separate from ordinary? Di ba ganun? Correct. Ito hindi ko na talaga kaya to. Yung picture ni Jesus Christ, canonical yun, yung picture, yung nasa altar talaga, yung imahe ni Jesus Christ. Anong ginawa niya? Nilagay ba naman sa placard, tas nilagay dami kong girl, tapos sa alitas nakatagilid, hindi nakatagilid. Yung memes na, yung mga memes na na pag may nakatagilid. Tapos sabi niya, huwag kayong magnakaw, huwag kayong mag-corrupt. Tapos dami kong girl. Tapos talaga nagpapatawa. Wala naman problema. Hindi to Kristiyano o Protestante to? Catholic to eh. Yun nakakainis. Katoliko? Yun nga nakapikon eh. Yun yung nakapikon. Kung ayun siya Protestante, hayaan ko yan eh. Normal yan eh. Catholic nga. Tapos yung mga Katoliko doon nagpipiesta, nagtatawanan. Akala mukha ni Cristo. Akala nakakatuwa yun. Hindi tayo nga dito. Nakikipagdebate nga tayo. Pahirapan nga yung debate. Oo. Di ba? Oo. Ganun lang. Tama ka dyan. Kung Papahirap tayo dito. Kung nakalusot lang yung suntok ko sa comment, nasuntok ko si Chihuahua, naiinis na. Naiinis ako dun. Pipikon ako dun. Pero siyempre, kailangan natin kumalma, di ba? Oo. Pero naiinis talaga ako eh. Parang sa Syriac, Si Syriac, masimple lang yan, pero ka-antikristohan na ginagawa niyan. Si Syriac, iyak yan eh. Panood mo ba yung debate namin? Latest, Uncle? Meron ba? Oo. Sa platform nila. Sa platform mismo nila? Oo. Dinurog ko yan dun eh. Nagpalit pa nga ng moderator yan, kalagitnaan. Sabi, palitan ng moderator, hindi marunong. Kantsaw-kantsawan mo siya, nasuko ka na. Ba't pinapalitan ng moderator? Hindi naman Sino ba Catholic. yung moderator na pinalitan, si Light of Suna? Si Light of Suna sumurrender, bumaba. Oo. Si Bay. Si Bay yung pumalit, yung yung Hudyo. Hudyo. Oo, okay. Gets ko na. Oo. Nabubog. Pinalit si Midan. Wala pa rin. Hindi na yan. Bugbog siya from start to finish. Tawa ko ng tawa sa laban namin. I know. Wala. Wala naman eh. Normal naman. Sa atin, normal na lang manalo. Wala nang credibility yung mga INC na yan, bro. Bro? Tinawag mo. Pero tanong ko lang sa'yo, boy Letra. Ano ang pinaka nakakaumay na protestanting kadiskusyon? Wala, tayo na lang magdadala bro, ikaw na lang para matanggal yung umay ng tao. Gawin mo na lang, bigatan na lang natin yung natin, yung tawag dito, argument natin, damihan natin yung knowledge, para hindi na maboring. Kasi pag paulit-ulit yung topic, halos kabisado na rin ng viewers, lalo yung solid viewers. Ngayon, ang ginagawa ko, more talaga, kumbaga paiba-iba ng latag eh. O iba yung bagong latag to, ganun. Tapos, maganda doon, pag paiba-iba yung latag mo, yung latag mo, maninibago yan. Hindi niya alam, iba yung latag nito. Kapag ganun. Tapos yung tao rin, bago yung sinabi. May kanya-kanya talagang mga technique, bro, no? Oo, para... Ang technique ko naman dyan, halimbawa ang tema, True Church. Maglalatag lang ako ng isang talata. Kumbaga ang tawag ko dyan, yung gaya ng ginawa sa akin ni Bro Paul, isang haligi. Haligi, no? Tapos yung isang haligi na yun, isang talata lang yun. Na yung buong 5 minutes, magko-coach ako ng mga talata na hindi naman related sa topic para hindi niya matutulan.
ang tututulan niya yung isang talata na hindi niya matututulan. Gaya nung naging debate namin ni Darwin Butlay. Sabi ko sa iyo, Darwin Butlay, hindi mo matututulan yung messages ng ikalawang konik eh. Darwin Butlay, ala pala yun eh. Ala palang silbi yung tao na yun. Ala pala yun. Ano? Lagi na sa buhol, Hindi bro. mo, hindi mo may pagmamalaking tinalo mo yun, bro. May pagmalaki pa niya na nalabanan ka niya kahit talo siya. O may pagmalaki niya pa. Pero siya, hindi ko pag-aksiyan yung ano. Napanood mo yung debate ko sa isang founder ng relihiyon, bro? Kay King Bishop. Oo, tawa ko ng tawa dun. Yung galit na galit. Oo, kay King Bishop. O, pegmumura ka. Yung ba King yan? Bishop. Yung Haring Obispo, bro. Yung maputi, tapos may live. Diba ba yan? O iba pa yun? Iba-iba. Hindi ko pa nakita yan. Natin ako nga yan. Ay, hindi yun, bro. Yung hindi ko pa na-upload dito. Sobrang dami ko kasing video, bro. Maniwala ka. Nakaipon lahat dito sa gallery ko. I-upload mo na. Hindi ko pa na De bale, Angel. Bubuhayin ko na ulit yung account ko na Boy Letra. Sige. Di ba meron ako dyan yung 13,000 followers? Monetize yan. Hindi ko lang ina-uploadan. Kasi gusto ko YouTube eh. Monetize yan eh. Hirapan ako kay Facebook. Madaming artist sa Facebook. Buti hindi ka na-copyright sa mga kanta. Isang beses lang, bro, yung yung sa Stupid Love. Oo, yan. Maselan masyado yan. Ang hirap mag-appeal dyan kay Facebook. Di kaya sa YouTube, madali. Bale, buhayin ko nga ulit yung account ko. Ang kinaganda na lang dito sa lugar namin, bro, sa awat tulong ng Diyos. Wala nang protestante, bro. Talaga. Wala na talaga, bro, sa awat tulong ng Diyos. Kahit yung mga nangangaral-ngaral, lumipat na ng pwesto. Wala na dito sa tapat ng simbahan. Lalo kung magkasama tayo dyan, kuyog yun. Nako, sa bugang sa bugang Laguna. Pero Angel, marami ka pang igagaling, maniwala ka sa akin. Marami ka pang igagaling. Dito sa Catholic, bro. Tignan mo, sabihin ko sa iyo, yung dogma natin, 267. Wow. Dogma pa lang yan. Hindi pa kasama yung mga ibang doktrina dyan. Kaya sabi ko sa iyo, bro, marami ka pang igagaling. Hindi mo pa kilala yung future Jared. Hindi mo pa yung sukat. May umiiyak sa ganun. baba. Dukutin na natin to. Basahan na ng rules and regulations to. Kaso tumakbo eh. Ngayon, debate tayo ngayon. Mainit ulo ko ngayon eh. Kahit anong topic. Kahit ano. Hindi akit yan. Manginginig May to. pinatay sa sa rally, bro. Yan yung mahirap sa rally-rally. Tapos, may nagawa ba sila? Magagawa eh. Mag-ingay lang sila dyan. Therefore, bro, walang biyahe ngayon sa kamay nila, Dapat yan, parang sinaunan tao, itali nila. Mga pulis eh. Wala ngayong biyahe siguro, bro, kasi sarado ang EDSA eh. Pambihira. Hello, bro Jared, parang wala yatang pasok din hanggang bukas. Lunes. Mahilig ka pa naman sa sa biyahe-biyahe, Uncle Jared, no? Pambihira. Angel, Kulong may na ako dito. sasabihin ako si Angel Angel Jared, ganito, Angel. Ingatan mo rin yung sarili mo. Ingatan mo. Kasi bro, makinig ka. Yung future Jared, hindi mo pa kilala yun. Mas malupit yun yung future Jared. Bago ka pa lang. Yung galing mo na yan, hindi natin alam kung ilang triple ang ulit niyan. Lalo masipag ka. Kaya ingat ka kasi malaki pa magagawa mo sa simbahan, bro. Malaki pa magagawa mo. Malaki pa yung aaralin mo. Marami ka pang dudurugin. Malay mo, bandang huli. Kasi third generation na kayo halos eh, di ba? Ako, second generation na ako eh. Dati na ako eh, di ba? Ako, si Uncle Nash, third generation ako. Huwag ka nang umano ha. Hinunahan na kita. Third generation to eh. Kasi ang unang generation niya, sila Kuya Alvin, di ba? Sila Sok. Madang senior, papunta na sa senior citizen yan. Ako paano pa lang ako. Ito kasabayan mo to, si Nash. Pa fourth generation na to. Ganyan. Kaya sabi ko sa'yo. Angel Jared. Buwan-buwan nag-i-improve pa ako. Buwan-buwan yan. Buwan-buwan nag-i-improve pa ako. Kaya
Tas iba pa yung ano mo, yung gilas mo, 'di ba? Bro. Yung mga susunod na Jared, maniwala ka mas malakas 'yun. Kaya ano, ingat-ingat ka, wag ka ring mamaya hostaging ka, no? Pero sa atin, ano naman wala, karangalan na mamamatay tayo sa pangalan ng Diyos eh. Diretso langit ka nun, bro. Lalo Totoo. ikaw, binata ka. Ako, binata ko, suicide din ako sigurado eh. No? Ngayon, mayroon na akong chikiting isa. So, sinasabi ko lang sa'yo, bro, sayang kasi yung mga susunod na Jared, yung iba na yon. Kumbaga, ibang level yon yung mga susunod na magiging Jared. Baka malagpasan mo yung mga iba. Diba? Hindi natin alam yan, no? Basta, lagi mo lang isasama sa dasal yon yung bigyan ka pa ng knowledge. Kasi marami talagang knowledge yung Catholic, bro. Malalim dito. Walang natutulan. Sabi ko sa'yo kung alam mo lang. Sabi ko nga, di ba? Dogma pa lang. 260 na eh. 260 yan. Hindi yan kayang tutulan kahit na yung isa diyan, kahit isang dogma lang, wala makatutol diyan. Simula pa sa history na ikipagdebate na yung Catholic, bro. Sa dogma ng INC, bro, ano masasabi mo? Hindi ko nga alam kung ginagamit. Hindi sila gumagamit ng dogma, bro. Sa atin lang yun. Wala silang Wala silang- ang dogma nila Felix Manalo, Anghel. Si Cristo, hindi Diyos. Yan ang dogma ng mga kamote. Oo. Dalawa lang. Pagana Jared, kasi mahilig ka sa talata eh. Saan mabasa yung salitang dogma? Sige nga. Ayun. Sige, Sabi ko sa'yo, Ngayon ko lang Sa'yo. na ano yun. Kaya nga, sabi ko sa Uncle, malaki pa ang ano, yung utak pa naman ng tao parang endless yan. Hindi yan mapupuno, hindi napupuno yan, no? Ang doktrina ng INC nakasandigla sa mga aklat ng Katoliko. Basta aral ka lang ng aral. No? Sabi dito sa, I think ano yan Acts 16 verse 4. Ayan, tandaan mo. Ayan Okay, bro. Acts 16 verse 4. Madali lang tandaan, di ba? Sabi dito, at sa kanilang paglalakbay sa mga bayan-bayan, kanilang dinadala sa kanila ang mga utos na napagpasiyahan ng mga apostol at ng matatanda sa Jerusalem. Kasi mo dala-dala nila ang mga utos na napagpasayahan ng mga apostol at ng mga matatanda sa Jerusalem. Kita may mga keyword, ang bibigat. Grabe, Ngayon, bro, no? Punta tayo sa Greek. Tingnan mo. Ang bibigat nung nakita mo yung mga keyword? Dala-dala ang mga utos na napagpasayahan ng mga apostol at ng matatanda sa Jerusalem. Basahin natin yung mga utos na nakasulat doon. Mababasahin ko Acts 16 verse 4. O sa Greek. Sabi dito sa Greek, hos de diphorioto tas foles faridosan aftos flosa sien ta dogmata. Ayan ta kremena hofoton. Ayan apostolon kay presbiteron ton en Solomois. Ayan dogmata. Grabe. Dogmata. Letra por letra. Talaga. Decree. Dogma. Ang dogmata, yung nasa verse, pero yung lexical niya, dogma. Dogma. Tingnan mo, sa Greek, dogma yan. So, ba't hindi nila ginagamit yung dogma? Biblically, pag sinabing dogma, napagpasayahan ng mga apostol at ng mga matatanda sa Jerusalem. Ano yung Council of Jerusalem? Bakit naging dogma? Nagdebate sila dun sa Council of Jerusalem Diba? Mga dineclare na ito talaga yung tunay na aral. Dogma ang tawag dun. Acts 16 verse 4. Pag tinanong kayo, dogma, hindi totoo yan. Dogma lang ng Catholic yan. Parang si God. Si God ganun Dogma lang ng Catholic. Ito nga Ano yan Utos na napagpasiya ng mga apostol. Yung salitang utos, dogma.
Letra por letra yan. Dogma na pagpasayahan ng mga apostol at na matatanda sa Jerusalem, pinagpulungan, pinagtalunan. Ibig sabihin, no? Walang makakapagreforma kasi nirereforma ng mga yung pinawalang bisa yung pagtutuli. Nirereforma, gustong ibalik yung pagtutuli, ituloy yung pagtutuli sa laman ng mga ng mga Judeo-Christian. Bawal na nga, heretic na nga yun eh. Di ba? Ayan ang linaw. So, Kaya talagang makikita mo yung mga paratang lang ng mga protestante. Napakababaw, bro, no? mababaw yan, bro. Nakakaawa, mga protestante. Wala kang mapapala, mag-uubos ka. Kunyari, hanggang sa tumanda ka, protestante ka, walang improvement. Ayun nga. Pakunti-kunti lang. Pilit Saka na pilit. isa lang rin yung argumento nila. Kahit ako nung MCJ, isa lang rin yung argumento ko nun eh. Kaya nga sabi ko sa Jared, dahil Catholic ka na, hindi mo pa kilala yung mga susunod na Jared. O mga yun, mga mas mabigat yun. Ako rin ganun eh. Akala ko magaling na ako. Galing ko, dami. Kasi tinatalo mo na sila, di ba? Natatalo mo sila eh. Pero iba yung mga yung nagle-level up ka. Yung mga unang latag mo, mababaw na sa'yo yun. Mas mabigat yung bagong latag. So, ganun siya. Kaya yun. Pumunta pa lang Luzon itong si R.A. Puentes, oh. Asan? Ayan, nag-post na dito sa Facebook. Ayan, nandito na. Masipag ka rin magbiyahe-biyahe, no? Saan ka ba? Luzon at Laguna, bro. Laguna. Ako kasi, hindi kasi ako pala biyahe. Yun yung pangit sa akin. Hindi ako pala biyahe. Diyan. Pero may mga protestante dyan, bro, no? Yung mga protestante dito tahimik. At Hindi sila ayun. maingay. Kunyari, nagkaroon ng mga prosesyon, wala. Andiyan lang sila. Pag sa gilid-gilid, Bible study sa tabi-tabi, hindi sila maingay. Kasi, mga normal naman sila na hindi sila trying hard. Pero meron, minsan, may maliligaw. Sa jeep, may nakatabi ako sa jeep. Kwento ko nga sa kanila. Nasermonan ko doon sa loob ng jeep. Parang nagkaroon ng TikTok live sa loob ng jeep. Tinginan sa amin ng mga tao. Tayo. Binibidyohan pa ako ng mga tao. Nakakatawa yung nagbibidyo kasi hindi sa'yo nakaharap eh. Kunyari hindi ka binibidyohan, patay mali siya. Ang problema, yung camera niya, naka-flash. Tao eh. Naka-flash. Sabi ko, mababiral pa ako nito. Tigil ko na to. Nagkaroon ng TikTok live sa jeep, ano? Oo, paano tayo sa TikTok live? Ganun ako sa jeep. Kasi may audience eh. May audience eh. Gusto kong iangat yung dignidad nila sa pananampalataya, di ba? Yun eh. So sabi dito yung nagpapainom ng alak ng kahalayo, sinasabi ni brother sino po ang makapangyarihang Babylonia na babagsak? Yung Babylonia, sumisimbolo yan sa isang kaharian na kalaban ng Diyos. Pero sometimes yung Babylonia, once upon a time sa Old Testament, ginamit niyang espada para ipampalo sa Jerusalem, sa Huda, sa mga Israelita. Jerusalem to rin. Na pangdisiplina. Pero bandang huli kalaunan, winasak niya rin yan. Winasak niya rin yung Babylonia. Kagaya ng nangyari sa Roma. Yung Roma, nung pinopesay ni Kristo sa Matthew 24:24, na walang matitirang magkapatong dito sa mga bato na to, yung templo ng mga Hudyo, ng mga Pariseyo na ayaw kilalanin si Kristo. Ang pinangsakop niya Roma. Bandang huli yung Roma winasak din kasi nga yung Roma masama din siya yung hari doon, no. Kaya yung Roma, yung Dark Ages, daming namatay din eh. Pero sakrap din yung nangyari sa mga Hudyo. Itong mga Hudyo, no, may mga propeta sila, yes, mababait yung mga propeta nila, talagang makadiyos yung mga propeta nila. Pero yung mismong tao, pasaway talaga. Hindi talaga yan sumusunod sa Diyos. Hindi talaga kahit halantaran na pinapakita. Doon nga lang, ikaw ba naman, yun doon pa lang sa hinati yung dagat at nakatawid kayo sa dagat tapos namatay yung mga humahabol sa inyo. Doon pa lang dapat
Mahalin mo na yung Diyos doon. Anong ginawa nila? Panay reklamo yung mga Israelita eh. Umakyat lang ng bundok si Moises, ang tagal lang bumaba, nagmay Diyos-Diyosa na pagbaba eh. Galit na galit si Moises. Winasak talaga yung bato eh. Napagdiskitaan yung 10 utos, binasag eh. Ikaw ba, pagod na pagod ka akit bundok, pagbaba mo, ganun madatna mo. Di ba? Suwail yung mga Israel. Kaya yung mga Israelita, suwail talaga mga yan. Pero, no, bakit sila yung pinili ng Diyos? Kasi sila yung slave. Di ba? Bihag ano sila, kawawa sila eh. Kalipin sila ng Egypt. Di ba? Alipin sila ng Egypt. So, iniligtas sila. Ibig sabihin, ang Diyos, papalayain ka sa mapang-alipin. Na kunyari, ikaw, wala kang Diyos. Alipin ka ng kasamaan. Alipin ka ni Satanas. No? Pag magkaroon ka ng Diyos, kilalanin mong Diyos, ang Diyos, no? Sasabihin ng Diyos sa iyo, bago ka utusan, ako ang Panginoon mong Diyos ang nagpalaya sa iyo. Ito ang utos ko. Diba? Ako lang ang Diyos mo, huwag ka sasambay sa ibang Diyos. Yun yung intro ng 10 utos eh. Papalayain ka niya. Diba? Yung pagpapalaya niya sa'yo, yun yung pattern mo, yung 10 utos. Iyan yung free will mo. Diyan mo na ibabata yung free will mo. 10 utos. So, yung 10 utos na yan, hindi na natusunod talaga. Kahit nung nagkaroon ng Second Temple, talaga nila nasusunod yung mga ano yan. Ng mga Hudyo yan. Yung mga Jew, anak ni Juda, talaga yan. No? Pero ba't niya piniling Israelita kahit mga masuwail? Para ipakita niya yung katapatan niya. Na kahit gano itong mga tao na tumatalikod sa Diyos, eh hindi siya pa rin hindi niya pa rin tinatalikuran ng tao. 'Di ba? Laging may chance. Kahit 'di ba? Doon pa rin nanggaling si Kristo, sa lahi pa rin ni David. Tuloy pa rin ang pangako, hindi siya tumalikod sa covenant. Kahit ang tao tumalikod na sa covenant, naging patutot na, yung mga Israelita, tinupad niya pa rin yung pangako niya. At doon pa rin nakapokus sa pangangaral si Kristo sa mga Pariseyo. Diba? Eh, mga Pariseyo na yan, mga pasaway na rin yan. Kesyo, yung pagkilala nila kay Kristo, may kamangmangan talaga doon. No? Kasalanan pa rin yun. Yung pagpatay nila kay Kristo. So, yun guys, no? Yun yung Babylonia. Yung Babylonia, yan yung bansa na nananakop. Tapos kalaban ng Diyos. Pero minsan nga ginagamit din ng Diyos para, kasi yung Babylonia na yan, iyan din yung pinamparusa niya sa mga bansa eh. Hinayaan niya. Ibig sabihin, yung ginagawang kasamaan ng ibang tao minsan pamparusan yan ng Diyos din. Kaya hinahayaan niya. No, hinahayaan niya. Pero bandang huli, yung masama na yun, paparusahan niya rin. Kumbaga, walang basta kung anong gawin mo, kung masama ka talaga in divine retribution. No? Nakabatay talaga sa gawa mo, yung ibabalik sa iyo ng Diyos. No? Hindi pwede na exemption o special, walang special. Kahit sabihin natin ka pa, nasa loob ka ng iglesia, 'di ba? Yung Israelita nga, 'di ba? Bayan ng Diyos pero pinaparusahan eh. Ganoon din sa Catholic Church, hindi porket nasa loob ka ng Catholic Church, hindi ka napaparusahan. Matindi nga yung ginawa sa Israel, 'di ba? Actually, yung kahirapan ng mga Israelita, kung mapansin mo, no, pagka sinasakop sila, halos mabaliw sila, no? Ultimo yung mga anak nila, kinakainan nila. Hindi dahil gutom sila ha, ganun na sila ka-depress pag sinasakop sila ng mga bansa. Talagang So, ibig sabihin nun, pag sinuway mo yung Diyos, iyan yung patikim ng impyerno. Iiwanan ka ng Diyos, puro kasamaan na nga abutin mo. Pinabayaan sila ng Diyos na hagupitin ng Babylonia. So, sumisimbolo yan sa impyerno. Diba? Pagka ayaw mong sumunod sa Diyos, hayaan ka niya. Sa impyerno, walang Diyos, walang presensya ng Diyos, walang grasya ng Diyos. Kabaliktaran. Puro pasakit ngayon ang aabutin mo doon sa impyerno. No? So, ganun yun. Kunyari, tanggalin mo yung araw, magugunaw ang mundo. Maninigas tayo sa lamig eh. Diba? Yun yung sakit ng impyerno. Kaya masakit doon, mahirap doon, kasi walang Diyos na magpapabanal sa'yo. Pinili mo yan eh. Kaya yung mga tao na pupunta sa impyerno, sila rin talaga ang pumili na mapunta sila sa impyerno. Choice na rin nila yan. Pinagbigyan lang sila. Kumbaga,
hinatulan na lang sila. Ganun niya kasi meron tayong forgiveness of the sins, 'di ba? Habang may buhay, 'di ba? Pag-asa. So, yan yun po yung Babylonia. Sana nakatulong ako sa iyo, bro. Bro Daminger. Ayan to si Daminger pala, oh. Oh, yun yung nakasulat sa placard nung sinasaway ko sa Facebook, Daminger. Oh. Daming girl. Oh, 'di ba yun? Oo nga. Nakita ko ngayon, pinasyalan ko sa Facebook, ano niya. Daminger. Ano yun? Hindi siya nagpapatawa nun? Tuktok ko sa kanya yun eh. Ang masaklap nito, Uncle, Katoliko siya, hindi niya alam kung ano ang kahalaga nung image representation, kung ano bang ibig sabihin ng representation sa atin. Nako. No. Tuktok ko kaya sa kanya yung ano na yun, no? Yung ano yun, nilagay niya sa ano yan eh. Una, nilagay niya dun sa parang, yung yantok ba yun? Yantok na parang banig. Tapos nilagay niya dun sa yung isa camera yun eh, di ba? Para makapag-selfie. Tapos sinabi pa, yellow basket. Parang ano yata yun eh, Christ the King yata yung ginamit niya ron eh, yung image. Kita mo, mambira, yan no? Di ba? Ewan ko, hindi ko na nga matidnan, hindi ko sinusum, hindi ko matidnan eh. Nakatagilid kasi. Yun nga, patawa nga eh, pinagilid eh. Ginaya yung memes. Akala niya naman nakakatawa yung memes. Nakakatawa yun sa mga nominal. Nominal eh. Siya, nagpipiano siya sa simbahan. Kaya siya nagpapiano sa simbahan. Akala ng mga tao, tama na ginagawa. Ang dami naman ibang pwedeng paraan. Makapagpatawa ka. Di ba? Dami dyan eh. Kaya mo si Babalo, magpatawa ka. Nakakainis kasi. Pag di ko saway niya, sino kaya? Hintayin ko pang iba manaway. Diba? Hintayin natin yung iba. Parang kasalanan ko na rin eh. Ba't hinayaan ko eh? Parang ganun eh. Ba't hinayaan mo, boy letra? Diba? Ay, kahit marami magalit sa akin, gusto ko nga magalit sila sa akin eh. Yung mga nominal doon, pag mumurahin nila ako, magalit sila sa akin. Kung kaya nilang panindigan, no? Bihira talaga. Kasi ang hirap kasi sa kanila, although wala, tama naman sinabi mo eh. No? Meron namang, may limit. May limit. Uncle Boy, paalam mo Ay, na ako ano at na? ay Oo. alas Ay, 3 sila, Uncle. na. Huwag mo nang- Hindi ako Huwag mo nang tiisin yan. Hindi ako mag-end live. Hindi ako kaya ano lang kayo, magkwento lang kayo, matutulog. Mute ka lang, mute. Mute lang ako. Oo. Hindi ako mag-end live. Na, Matulog ka na maimbing, no? Oo, maimbing. Tulog lang ako, may pasok pa eh. Sige. No, may pasok ka pala bukas, no? Good night, Uncle Nas. Anong oras na dyan sa inyo, Uncle Detective? Dito, 9:33. Patulog. Alam din, patulog na rin ako kasi madaling araw din gising ko mamaya. Alas 3 madaling araw. Matulog ka na. Hindi, mamaya konti. May half May an hour. bisita kaya, Uncle. Oh. Si Ratcat ba ito si Rat? Ay, si Ratcat. Yung kaninang hinahabol siya kay Jared. Hindi ko alam kung anong problema ni Ratcat kay Jared. Search mo, brother Ratcat. Bro. Yun, tumakbo na si Jared. Paano makakatakbo? Sa akin. Paano makakatakbo dito, bro, sa TikTok? Hindi mo naman kailangan tumakbo dito, pipindutin mo lang 'yan. Bro, Tsaka ano bang church mo? May attract. Tsaka ano bang church mo? May Catholic din. Pero sinusuka ko si Jared. Akala ko protestante ka. Sabi mo kanina, bro, ano ka? Atheist ka? Ba't mo sinusuka si Jared? Si Jared lang nagsasabi nun. Sinungaling naman yung Jared na yan. Ano, Jared? Akyat. Wala na si Jared. Baka inaantok na yun, bro. Ano na? 1:34 na. Pero Catholic ka, ha? Alam niya si na Jared. Sinungaling naman yan eh. Ba't ba tinakbuhan? Magdidebate ba kayo? Pagdidebatehan nyo. Bro. Sa akin lang ganito. Hindi niya kasi kayang patunayan na atheist ako. Bakit? Dahil
Umakyat ako sa podcast. Hindi mo na It kailangan makes me atheist. No. i-debate yan, bro. Sabihin mo lang, hindi ako atheist. So, ganun lang, kasimple. Sabihin mo, hindi ako Di naman atheist. maniniwala yung Jared. Di naman maniniwala yung Jared na yan eh. Bakit? Mag-away. Binlock nga ako sa FB niyan eh. Huwag na kayong Binlock mag-away. pa nga ako niyan eh. Wala, di ko siya titigilan. Ano ba kasing nagawa niya sa'yo? Ano ba yun? Marami. Kaya napunta ng TikTok yan. Pinagmumura niya kami noon. MCGI pa siya noon. Ay, Pinagmumura niya kami doon sa podcast. alam mo naman MCGI, paano Ang mo huling- talaga yung MCGI? Hindi na MCGI. Wala. Public na. Diyan lusot yan. Dapat, Kahit magkatoliko pa siya, dapat, ilulusot yan. sa May atraso pa yan sa akin. Catholic, bro, dinadasal mo ba yung ama namin, di ba, tuwing misa, sabi sa misa. O, patawarin mo po kami kaya ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At si Jared, nagpatawad na ba siya sa akin noon? Binlock pa nga ako ni na Jared noon. Hindi sinabi ni Kristo na Oh, come on. natatanong, Oh, come makinig ka on. muna, Ratkat. Come on. Makinig ka muna, Come on. Ratkat, makinig ka. Walang sinabi sa Bible na tanungin mo si Jared kung pinatawad ka na niya. Walang ganun, bro. Ang sabi lang, patawarin mo kami gaya ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. Yung ibang tao, hindi ka babatay sa tao, bro. Idolatry yun eh. Doon ka sa Diyos o sa utos ng Diyos bumatay, bro. Manino. Si Jared nga bumabatay gipin sa tao at biruin mo pa naman. Sabihin niya ako 80s tapos sabay block niya ako sa FB. Hindi ba Eh, kakupalan yan? Natural, magkagalit kayo. Anong gagawin yan? Ngayon ganito, ako gusto ko lang ituro sa iyo yun ha. Catholic ka, sabi mo. So yun yung doktrina natin. Diba? Alangan namang sabihin ko, bro, mag-aaway kayo. Suntukan kayong dalawa dyan. Bigyan ko kayo ng tag-isang gloves. Masama. Yun. Diba? Matutuwa ka ba sa akin? Sabihin ko yun, bro. O Ratkat, punta ka sa bahay nila Jared. Mamasahe ka. Awayin mo. Matutuwa ka ba? Sino matutuwa sa akin? Diba? Kaya nga, sinasabi ko sa Walang reconciliation sa sinungaling na tulad ni Jared. Sinungaling siya noon, nag-Catholic siya, sinungaling pa rin siya hanggang ngayon. Teka. Uncle, sino ba may ano dito? Ako, ano ba ako dito? Teka. Ano yun, Uncle Boy? Ano mo muna to si Ratkat? Ano ka muna, Rat? Ano ka na muna? Pahinga. Palamig ka muna, Rat. Palamig ka muna, Ratkat. Ayoko magganyan kayo kasi magkakasala ka lang, bro. Pangalawa, ikaw rin mahirapan sa ginagawa mo. Ako lahat ng atraso sa akin, pinapatawad ko lahat yan. Wag lang yung kasalukuyan. Paano patawaran kasalukuyan, di ba? Ngayon, matagal naman na sa inyo, MCGI pa, pinagmumura ka ng MCGI. Doktrina nila yun, bro. Doktrina nila magmura eh. Ang gagawin mo, sumusunod lang sila sa doktrina nila. Ang mahirap nga, nag-Catholic nga, pero pagiging MCGI niya, jeans pa rin niya hanggang ngayon. No. Nag-Catholic Yung- nga, dala-dala niya pagiging MCGI niya, MCGI Makinig jeans ka. nga. Alam mo ba yung doktrina natin pagdating diyan? Pagdating sa mga sa nakagawian, no? Yung nakagawian, kumbaga minor tradition 'yan eh. Yung the way makipag-usap na nadala niya sa MCGI, nililinis yun sa pamamagitan ng tamang doktrina. Ang dala-dala ni Jared ngayon, tamang doktrina. Yung posture at ano ba to? Yung the way na yung tono, nalilinis yan sa pamamagitan ng tamang doktrina. Ganon yung doktrina natin. Nasa sisisi yan. So, yung sinasabi, si Jared, parang boses Eli Soriano. Ano siya? Hindi siya kaawaan ka mo. Ratkat, ganito. Masingit ako, Uncle Boy. Medyo Sabi mo to. Ito, Ratkat, sana magkaroon tayo ng refleksyon sa buhay, no? Ganito, gusto mo ba yung ginagawa mong panukat ngayon sa kapwa Katoliko o sa kapwa mo, ganyan din ang gawing panukat sa iyo ng Diyos balang araw?
Kasi ganito lang kapatid, no? Ikaw na rin, sa bibig mo na rin nanggaling. Yung dating Jared ang hinahabol mo at ang tinutuligsa mo. No? Bakit hindi natin iwan na yung dati? Ikaw na yung nagsabi. Bakit hindi natin bigyan ng pagkakataon yung isang tao na nasubaybayan natin yung pinagdaanan ng tao, yung journey niya. Second chance. Walang second chance Gusto mo sa ba, taong kapatid? sinungaling. Ganito nga kapatid, Walang gusto mo ba? second chance sa Makinig ka muna. taong sinungaling Okay. Kinig tulad ka ni kasi, Rat. Jared. Hindi, ganito nga, kapatid. Ulit-ulit ganito. lang naman sinasabi mo. Rat, Gusto mo bang ganyan din ang pamantayang gawin sa iyo ng Diyos, no? Na wala nang second chance. Gusto mo ba ng ganon? Donatis Yun lang ka naman ba? Gusto Ay, ano yun ka ba? lang naman Montanis ka ba? Imagine mo, tao tayo pare-parehas. Pero yung ginagawa mo, parang hinuhusgahan mo na yung tao. No, pare-parehas lang tayo. Sana kung may nagawa sa yung pagkakamali ang isang tao, magpatawad. Kasi kung talagang Katoliko ang dinadala mong reliyon, matuto tayo magpakumbaba. Kasi yung ganyang ina-attitude mo, alam mo kung sino ang natutuwa sa ganyang pagbibigay mo ng attitude? Hindi ang Diyos Siyempre. na pinaniniwala ng Katoliko, kundi yung demonyo. Hindi mo ba nare-realize yung ganong pagkakataon, kapatid? Hinahabol mo yun dati pa, pinagmumura ka MCGI. Ano yun, bro? Oo. Ngayon ito ang pinakamahalaga rito. Lahat naman tayo kaya nga sinabi nga, di ba, nasa Biblia. Merong isang babae, no? Makasalanan. Anong ginawa ng mga Pariseo dapat? Babatuin siya. Pero anong ginawa ng Diyos? Ano ang sinabi ni Kristo? Bumato ang unang siyang bumato, yung taong walang kasalanan. Ikaw, nakita mo, nagkasala yung tao. Ikaw ang unang babato doon sa taong makasalanan? Bakit sa palagay mo, kapatid, wala ka bang ginawang kasalanan sa kapwa mo rin? O, tama. Sana magkaroon ka ng reflection sa buhay. Reflection ba? Wag galit ang manalaytay niya sa puso mo. Matuto tayo magpatawad kasi yan ang itinuturo sa atin. Yung pagpapatawad sa kapwa, bro, pinapalaya mo yung sarili mo sa galit, bro. Nakukulong ka sa galit Yung galit yung kumukontrol sa free will mo. Alam mo yun? Nagets mo yun? So, sa atin, bro, yung sinasabi mong walang second chance, doktrina ng mga Montanism yan, hindi yan doktrina natin. Yung doktrina natin, naniniwala tayo sa forgiveness of the sins. So, gusto ko, bro, mag-focus ka sa doktrina. Kasi baka mamaya, hindi magtagal, hindi ko alam, mag-aaway kayo. Gusto mo ba yun, mag-aaway kayo? Tapos, anong susunod na? Anong gagawin na natin? Diba? Ako nga, protestante. Kapatid, ganito kapatid, hinahabol mo yung dating Jared. Pero yung pinakikita mo, yan din yung anino nung dating Jared nasa katauhan mo. Hindi mo ba nare-realize yung kapatid? Tinutulig sa amin yung dating pag-uugali ni Bro Jared. Pero kung titignan mo rin yung salamin mo, kung mananalamin ka, ganun din ang ginagawa mo. Matigas ang puso mo. So anong pinagkaiba mo sa sinasabi mo, hinahabol mo yung dating ugali ni Bro Jared? 'Di ba? So yun lang kapatid, sana magkaroon ka ng ng reflection, maging magpakumbaba ka kapatid. Bro, si Jared, batang kapatid natin yan. Pairalin mo yung pagiging kuya mo. Ang kuya, hindi yan siya yung iniintindi ng batang kapatid. Ang kuya, ang umiintindi sa batang kapatid. At si Jared, mabait yan, bro. Na-impluwensyahan lang yan ni Soriano. Bro, para sa'yo to, concern ako sa'yo. Gusto ko maging okay ka, bro. Ito din yung doktrina natin. Hindi ko sasabihin magsuntukan kayo, bro. Gusto mo ba sabihin ko yan? O sige, punta ka dun. Suntukan kayo. Ganun ba yun? Kaninong aral yun? Saan ko natutunan yun? Baka sa demonyo ko natutunan yun, di ba? So, yun yung aral natin dun. Sabi sa'yo, bro. Kahit sabihin mo, bro, na ikaw ang anong mas maganda nga ikaw mauna Bro Jared, pasensya na. Hindi ba masarap sa pakiramdam yun na ikaw ang mauna? Di ba? Ikaw, ang detective, anong mas maganda? Si Jared, anong mas masarap sa pakiramdam? Si Jared yung maunang manghingi ng soro o ikaw ang maunang manghingi ng dispensa? Ang turo sa atin ng Diyos, dapat tayo ang maging mapagkumbaba. Kahit na sabihin mo,
napaka ano ba yun, masama na ang tao sa atin. Kaya nga may turo sa atin, no, mahalin natin ang ating kaaway. Ibig sabihin, tayo yung magpapakumbaba, tayo yung bababa. Hindi yung mga kaaway natin na i-level tayo roon. Lalo mas matanda kaya kay Jared. Bata pa si Jared, bro. Hindi si Jared ang mag-adjust sa iyo, bro, kasi mas matanda ka sa kanya. 'Di ba? Dapat ikaw ang mag-adjust bilang kuya. O kuya ako kuya ako. Ako yung mag-a-adjust sa mga kapatid kong bata. May papakita ko sa kanila. Pero hindi pa rin nawala yung pagiging kuya mo nun, bro. Hindi nawala, hindi nabawasan yung pride mo. Lumitaw lang yung pagiging understanding, immature mo, bro. So, yun. Yan lang, ha. Okay na yan. Ayaw na namin ng paulit-ulit. No? Namoto ko talaga yan, no? Sinabi ko na, no? Ganun yun. Sana maintindihan mo. So, yan, ha. Ito, si Ate Jo. Papahabol pa tong ano. Naman, Ratkat, bilang Katoliko ka naman at kapwa Katoliko mo na siya ngayon. Hindi mo ba kayang Sinusuka ko siya. Ba't kinain mo ba siya? Ikaw Susuka naman, mo, di mo naman Ratkat, kinain. bakit parang galit ka pati sa amin? Hindi. Ano yan? Masama yan, bro. Masama yan. Wag tawag dito. Mag-usap tayo ng Tinatakwil ko siya. Ay, matatakwil yun, bro. Hindi naman ikaw yung Diyos ng Katoliko. Kaba? Ba sinasabi mo? Ratkat, parang nag-roleplay ka sa ginagawa mong yan. Gara mo, Ratkat minsan nagdududa na. Paano masuka, bro? Hindi naman ikaw yung Diyos ng Katoliko. Anong pangalan? Si Doding Daga. Pangalawa, doctrinal ba yan? Ratkat, ano yung totoo? Ano yung totoo, Ratkat? Sino ka talaga? Sino ka? Ang weird, no? Ano ang totoong intention mo? Dapat Bakit mo i-deliverance na. sinasabi yan dito sa Catholic na live? Hindi totoo, bro. Kasi parang nagdududa na rin ako sa'yo, no? Hindi ka nakain. Tama na yung role playing. Kung totoong tao ka, sino ka talaga? Parang di na naka-inline sa doktrina ng Catholic Church yan, bro, Mantaki mo, ang haba na sinabi ni Detective, ang haba din ng sinabi ko. Sino ka? Duda ako Kaya ako nakiat. Sino ka? Yung totoo. Ngayon, nagagalit ka sa sinungaling na Jared. Ikaw, ano ang ginagawa mo ngayon? Silipin niya natin. Ate Jo, sabihin mo, umalis ka dyan. Hindi ako galit sa'yo, Ratkat, ha? Maka-intindihan si Jo ka lang sa kay Jared. Kung papaano mo sinasagot yung mga tao rito na hindi naman galit sa iyo at wala ka rin galit sa amin, pabalbal mong sinasagot. Role playing ba ang ginagawa mo? Duda ako sa iyo, Duda na ako sa iyo, Hindi mo kaya sagutin yung tanong ko, napakasimple. Be honest, role playing ba ang ginagawa mo ngayon? Hindi ako nag-role playing. Sige nga, open cam ka, pakita mo kung meron kang imbanal na imahe sa bahay nyo. O kita mo na wala ka. O ano na? Mga sacramental. Nagsasermon kayo sa kanya. Di pala Catholic. Sinungaling mismo. Sinungaling to. Sisira. Gusto niya yata mag-away-away tayo ng mga Catholic. Hindi mo kami madadali. Nasa katinuan pag-iisip kami dito. Hindi kami mga nominal. Kita mo approach niya agad galit ang approach niya. Nagtatanong lang kayo, nagsasalita kayo. Nahirap kasi Hindi mo patatawarin. Ay, nakahalata na ako doon. Basta ako,
Sinabi niyang Catholic, malinis konsensya ko. Sinabi ko yung doktrina. Ganun din si Baka Ate detective. G, baka dati siyang Ah. si GI, nagalit lang siya dahil umalis si Jared. Baka dati siyang may crush kay Jared, binasted, no? So, Ay, hindi okay naman. na yan, okay na yan, Ratkat. Baka mainis. Baka ako pa mainis sa'yo. Kaya nagpanggap na Catholic. Kaya siguro, galit siya kay Jared kasi Ang hirap iniwanan yan. siya. Si Ashley, oh. Oo na, may atraso yun si Jared. Heretic yata to si Ratkat. Kanina ko pa nga sinasabi ni. Bahala ka. By the way, Dok, ano tayo? Open kayo ng topic, no? Open kayo ng topic. Sa mga, ito si Ate Jo. Ate Jo, gising ka pa. Parang, may kape ka ba ngayon, Ate Jo? Ikaw kaya ang ngayon lang kita nakita na Oy. naka-live ng alauna. Oras talaga. Huwag mo nang parahin, Ate Jo. Eh, Hindi nga ako Oras talaga nakakit ni eh. Ate Joto. Tapos gusto mo Ganun pa, ba, hindi siya ganun ba? mag-live. Ay, ako pala yung Oo. kaduda-duda. Oras ko talaga to. Ano mo yan sila si Oras Starla, nga eh. saka Hindi, yung kasi mga ganito. OFW rito. Bagong bili yung kape namin dito. Saka coffee mate. Nagkape ako. Kasi, wow. Tingnan ako ngayon, no? Kaya nga 9 PM pa lang dito. Gusto mo nang patulugin si Bert. Heretic na kung heretic. Heretic ka talaga. Ala, sa buhay mo. Comment ka pa Sorry dyan. Ratkat, nabisto kita kaagad kasi yung paulit-ulit na salita mo tapos walang katuwiran, malabong Dito Catholic. katuwiran. Guys, no, sa mga Malabo. sa mga makakapakinig pa, sa mga makakapakinig pa nito. Pasensya na kayo dun, hindi yan Catholic. Tingnan mo pa sabi niya, I do this as revenge kina Broccoli. Sino si Broccoli? MCGI ito. MCGI ka, bro. Maniwala ka sa akin. Ay, huwag ka na magtago dyan. Baka ano to? Teka, hulaan ko. Ako hindi ako manghuhula. Analysis lang, no? Sariling opinion ko. Hindi to doctrinal. Tingin ko, Ratkat, ikaw yung isa sa nag-sponsor ng pamasahe kay Jared para pumunta ng Bohol. Di ba? Yung mga Yun yung naiisip ko din eh. Kaya galit na galit siya eh. Di ba? Oo. Yan pa naman ako asar na asar yung gagamitin yung pangalan ng Catholic Church tapos hindi pala. Ayan, sabi ni matahimik, MCKJ, ano yun? Baka isa siya kasama ni Kuya Isel TV. So, ikaw yun, no? Ikaw yun. Kasi hindi, galit din siya sa broccoli, oh. Broccoli. Lahat na nga. Hindi, di ba mga anti-MCGI ito? Ratkat, huwag mo kami lokohin. MCGI ka pala eh. Ba't galit ka sa broccoli kung Catholic ka? Ano nagsabing pag Catholic galit sa broccoli TV? Kasi yung broccoli TV, yan yung naglalabas ng... Sige nga. I-renounce mo nga sila Soriano. I-renounce mo nga. Nirepraise daw niya. Pagbigyan mo naman, patawarin mo agad. Sabihin mo. Wala ang propeta si Soriano. Ay, i-comment mo. Ay, baka tiwalag na to sa kay SLTV to. Basta, Ratkat, huwag mo na kaming pahirapan mag-isip. Bahala ka na dyan, Ratkat. Puyat na ako, puyat. Girl boy, hayaan mo siya. Kaluluwa niya naman yung kanyang dinadala eh. Ratkat, masahit na yung mulo ko, no? Amin yung litanya sa kanya. Amoy amoy peke na may mga... Hindi, ako Ratkat, mabait ako sa mga kapwa o Catholic, no? Pero, basta, binigay ko na sa'yo yung kailangan mo malaman, no? Ganon din si Uncle Detective. Huwag mo namin pahirapan mag-isip, no? Okay na yun, at least maluwag yung konsensya natin, Uncle Detective, di ba? Kung Catholic talaga siya. Hindi, Uncle, ako para sa akin, kahit hindi siya Catholic, reflection para sa kanya yung bilang isang tao, dapat magpatawad siya. Kalimutan niyo yung ginawa ng pagkakamali ng kapwa niya. Kasi pare-pares ng tayong tao eh. Pare-pares na nagkakamali. Tama ka dyan, no? Yun talaga Ngayon, yung tama. pag-isipan niya na lang kung tama ba yung reliyong kinatatayuan niya kumpara sa ating mga Katoliko, paano tayo daw ay mag-isip. Kung sa reliyon niya at yan ang kanya nag-gain ay magtanim ng galit at tayo magpatawad, checkin niya ang kanyang konsensya at yung reliyon na tinatayuan niya, yung sekta. Kung tama pa ba. Yun lang naman. Eh, bakit ba crush mo ba si Jared? Gusto mo bang magbigay kaming tulay para magkausap kayo? Ano na yan? Ano na yan? Ano na yan? Ano na yan? Puyat na, puyat.
No, alas 2 na. Oh, hindi No? magkano na, mag-change topic na. Change topic na, change topic na. Tama So, na, kalma ka na dyan. ano kayo? Open kayo yung topic, open. Sayang oras natin. Ito si Sora, kanina pa nakamute to. Sora, Si Uncle Sora, magsalita ka, Uncle Sora. kanina ka pa Wala nandyan. ko si daming gurong ano. Si Sora nagbabantay ng tindahan yun. Parang Binibili. Ayan kung paano niya si Mary's daughter. Jesus. Sora, tuloy kayo. Sora, Hello mga uncle, sisters. Yo. tuloy kayo ni si Mary. Mrs. Mary, kailan? Hindi pa siya nag-a-announce eh. Nasabi mo na sa sa parent mo. Hindi pa. Kasi wala pang official na schedule eh. Okay. Sa jowa mo, na sinabi mo na. Hindi din. Nagos ka ngayon. Wala pa. Yari talaga. Okay lang yan. Tsaka, ano Okay. Boy, may tanong ako sa'yo. sige po, teka lang. Dito lang ba sa Pilipinas dito lang ba sa Pilipinas merong yung katulad niyan, yung may mga ibang sekta, yung kumbaga INC, wala sa ibang bansa? Meron din marami din Di ba mga may mga Kristiyano din sa iba't ibang bansa? itong ang kakaiba lang sa MCGI at saka INC. Made in the Philippines to. Hindi ka proud Pinoy to eh. Ito ang proud kultong Pinoy. Ngayon sa Africa marami din kulto doon. Yung mga dami din doon, yung mga nagre-wrestling na mga syempre yung Pinas din naman nagpapahuli yan eh. Kung may kulto sa ibang bansa, may kulto rin dito na kultong hindi sa Diyos, di ba? Sana kung kultong sa Diyos talaga, hindi naman. Di ba? Okay. So, yun lang yun. Sinosin, no? Osin. Siguro, hanggang alas 2 na lang talaga ako, no? Hindi ko na kaya. Uncle, Ay. auntie, paalam na rin ako. Ako yan na. Hindi rin kaya. Sige, Uncle. Kita. Maraming salamat sa inyo mga kapatid. God bless. Good night.